po. Muli po, magandang umaga po sa ating lahat. So, mag-settle na po tayo and mag-take ng deep breath para po ma-prepare din, maihanda po natin ang ating pong puso at ang ating pong isipan sa pag-aaral ng salita ng ating pong Panginoon sa umaga pong ito. Manalangin tayong saglit. Aming Diyos, sa umaga pong ito, patuloy kaming humihingi ng gabay sa pag-aaral ng iyong mga salita. Ang pangunawa at pagtulong ng iyong banal na Espiritu, ang siya pong sa amin ay tumulong na maunawaan at magpaintindi, Panginoon, ng bawat aral na nanggagaling po sa iyong salita. Sa iyo po ang lahat ng papuri at pagluwalhati sa pangalan ng aming pong Panginoong Sus. Amen. Nung nakaraang linggo ay ang pinag-usapan po it's about mga nakaraan ministry fair. Tama po? Okay po. Sino po speaker nun? Okay, si Jack Adet. Tama po, si Jack Adet. So sa ministry fair, andyan po yung mga ministry opportunities or ito po yung mga service na ginagawa po nila. Andyan po yung pastoral ministry, mission, Sunday school, so teaching ministry, ushering, presiding, sa LAM, sa Kapisanan. Yan yung mga ministry opportunities. Ano po. At every Sunday, may nakikita po kayo, tumatayo po dito na nagsuserve sa Lord through doon sa talent na meron po sila. Ano po. Sa ministry or sa kakayanan na meron po sila. Okay po. So, they're working. Nagpapakasipag po sila para sa gawain ng atin pong Panginoon. Pero ang ilan po sa atin, ang marami, akala po nila na ang trabaho para po sa Panginoon ay yung pong laging nasa pulpit ka lang. Akala po ng marami, ang trabaho na pwede mong gawin para sa Panginoon ay yung lang about sa spiritual or sabihin na natin na nasa loob ng church. Ano po, yung life group leader, yung instrumentalist ka, yung nagpipreach ka, o nasa ushering ministries ka. Ano po, ang iniisip ng ilan, ng marami, yung work na pwede mong gawin para sa Panginoon ay dito lang umiikot. Okay po, dito lang umiikot. Sino po sa inyo dito ang mga teacher? Alam ko po maraming mga teachers sa atin dito. Of course, ang atin pong Pastor Peter. Sino po sa inyo dito ang nagtatrabaho sa construction? Marami rin po, tama po? So, meron po dito nagtatrabaho, ang work nila ay engineer, architect, ano po bang mga klaseng trabaho meron ng ating mga kapatid? Merong mga naghahanap buhay, nagnenegosyo, mga tindahan, clinic, yung mga driver, nandyan po yung mga driver po natin. Ano pa ba, yung mga IT na magagaling daw gumawa ng mga washing machine, sabi nila. Marami tayong mga IT, tama? Ano pa ba, mga trabaho. Marami pa, marami pong mga work ang mga kapatiran. At siguro lahat po sa atin dito, kahit nasabihin na po nating retired or walang trabaho sa labas ngayon, ay may ginagawa pa rin. Tama po? May ginagawa pa rin tayo. May work pa rin po tayo. Ibig sabihin, ang trabaho, kumbaga, yun bang pinagbubuhusan mo ng lakas. Pinagbubuhusan mo ng lakas. So, sa umaga pong ito, pag-uusapang trabaho po tayo. And again, gusto ko pong makita po natin na yung trabaho para po sa Panginoon na hindi lang po umiikot dito sa church. Maging sa bahay, pwede ka magtrabaho para sa Panginoon, saan ka mang naroon, saang lugar ka man naroon, dun sa workplace mo, you can work for the Lord. So, usapang trabaho po tayo dahil lahat po tayo nagtatrabaho. Meron po akong nabasa, hindi ko na po naisama dyan, ayon sa isang survey sabi, napakalaking oras, panahon daw ang inuubos ng mga tao pagdating sa pagtatrabaho. Tama po? Pagdating sa pagtatrabaho. Napakalaking oras. Sabi, halos lahat ng oras o panahon natin ay nasa trabaho. Okay po, nasa trabaho. Okay? Kahit po kasi nasa bahay ka lang, nagtatrabaho ka. Kahit wala kang trabaho sa labas, yung sinuswelduhan ka. Tama po? Kahit nasa bahay ka lang, halimbawa, yung nanay, no? Yung pagiging nanay, di ba nagtatrabaho din yan? Nag-aalaga ng bata, tama po ba? Nagluluto ng pagkain, nagtitimpla ng kape sa asawa, pinagsisilbihan yung asawa, that's work.
Tama po, sa mga asawang lalaki. Sabihin na natin wala silang trabaho sa labas, pero naglalabas sila. Trabaho din yun, tama? Trabaho yun. So mga asawang babae, trabaho po yun. Tama? Lahat po tayo may ginagawa, kahit yung mga estudyante, nagtatrabaho din po yan. They're working, nagpapakasipag sila. No, kailangan nila mag-exert ng effort para maging mahusay o maging matagumpay sa kanila pong pag-aaral. Tama? So meron tayong lahat ginagawa. Hindi lang po ang may ginagawa sa atin yung nandito sa loob ng church. No? At ang lahat ng ito ay pwede po nating gawin para sa Panginoon. So lahat po tayo may trabaho. Ang tanong ko lamang po ngayong umaga ay para kanino mo ba talaga ginagawa yung tinatrabaho mo ngayon? Para kanino mo ginagawa? Or sabihin na natin yung ministry mo sa church, yung sobrang sipag mo sa church, para kanino mo ba talaga ginagawa yan? Para kay pastor? Para kanino nyo po ginagawa ang lahat ng mga ginagawa? Ano man ang ginagawa po natin sa atin pong mga buhay. Buksan nyo po ang inyong Biblia sa Colossus chapter 3, verse 22 to 24 at inaanyayahan ko po kayong tumayo bilang paggalang po sa pagbasa ng salita ng atin pong Panginoon. Colossus chapter 3, verse 22 to 24, sabi po dyan, mga alipin, sa lahat ng bagay ay sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa. May nakakakita man o wala. Maglingkod kayo, hindi upang kalugdan lamang ng mga tao, kundi dahil sa kayo'y tapat at may takot sa Panginoon. Ano man ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao, sapagkat si Kristo ang Panginoon. Pinaglilingkuran ninyo at alalahanin ninyong pagkakalooban kayo ng Panginoon ng gantimpalang inilaan niya para sa inyo. Pagpalain ng Diyos sa kanya pong mga salita. Maaari na po tayong Upo. Doon po sa unang pamagat po pala ng atin pong pag-aaral ngayong umaga ay work for the Lord. Work for the Lord. Dito po sa talata po sa Colossus chapter 3 from verse 22, meron pong binanggit dito na alipin. Okay, yung alipin, slave. Sa English po ay bond servant. Sa Roman times, sa panahon po ng mga Romano, yung term na bond servant or slave ay maaaring tumutukoy daw po sa isang tao na voluntarily nagsiserve sa ibang tao. Voluntarily na nagsiserve sa ibang tao. Sa Roman times, sa panahon ng mga Romano. Okay? At usually, ito daw po ay tumutukoy sa isang tao na permanente sa kanyang posisyon bilang servant o bond servant. Okay? Okay, usually, ito ay tumutukoy daw po sa isang tao na permanente na po dun sa kanyang posisyon ng pagtatrabaho or pag-serve sa ibang tao. And under Roman law, yung bond servant was considered, sabi po doon, na pag-aari ng isang tao, a personal property. Okay, personal property. Halimbawa, ikaw ay naglilingkod sa akin, ikaw ay aking katulong or kasambahay, pag-aari kita. Kapag sinabing pag-aari kita, lahat ng gusto kong gawin sa iyo, pwede kong gawin kasi property kita. Tama po ba? Halimbawa sa bahay, dahil property mo yung bahay, ikaw yung masusunod. Tama po? Ibenta mo man yan o pabayaan mo man yan, walang pakialam yung ibang tao kasi ikaw ang may-ari nun. Property mo yon. So ganun po ang sinasabi po sa Roman law pagdating sa bond servant. Consider sa kanila, pag-aari sila ng isang tao. Na anuman ang gawin nila dun sa bond servant nila, dun sa servant nila or sa alipin nila, ay walang pwedeng sabihin yung ibang mga tao. So slaves, essentially, sabi po dito, had no rights. Wala silang karapatan para sa kanilang sarili or wala silang mga pribilehiyo bilang mga servant. At sabi pa nga dito, sa nabasa ko sa commentary, ay pwede silang patayin kahit anong uri o anong klaseng pagpatay ang pwedeng gawin sa kanila ng kanilang mga owners, ng kanilang mga amo. Ganun po yung alipin o bond servant na tinutukoy po dito ni Pablo. Nakausap po niya. At sa panahon po ng mga Romano, sa panahon ng mga Romano, marami pong kabahayan ang mga may alipin or may mga servant. Okay?
at may mga servant. At marami din po dito sa tagpong ito na yung mga servant na tinutukoy ni Pablo dito ay nakakilala po sa atin pong Panginoon. Okay? They are Christians. So sila po yung kinakausap ni Apostol Pablo, yung mga Kristiyanong alipin. Kinausap sila ni Pablo ng direkta, hindi upang i-support, sige manatili ka na lang sa pagiging alipin. Hindi yun ang punto ni Pablo dito. Upang turuan sila, itong mga slave believers po na ito, itong mga bond servant, yung mga nagtatrabaho, kinakausap sila ni Pablo para turuan kung paano mamuhay at magtrabaho para kay Kristo sa kanilang kasalukuyang kalagayan. Nakuha po natin? Hindi ini-encourage ni Pablo manatili lang sila sa pagkaalipin. Ang gusto ni Pablong ituro sa kanila, sa pagiging alipin ninyo, sa pagiging workers ninyo, sa pagtatrabaho ninyo, bagamat nahihirapan kayo, bagamat feeling ninyo o pakiramdam ninyo, walang nakapapansin sa inyo, o hindi kayo pinapahalagahan ng inyong mga amo o ng mga matataas na tao sa inyo, hindi kayo tinatrato ng tama, sinasabi ni Pablo sa kanila, o nais ni Pablo turuan sila kung paano magtrabaho at gawin yung ginagawa nila at yung kalagayan nila ay maging para kay Kristo. Maging para kay Kristo. Sa panahon po natin, nararanas, bagamat yung servant, yung pagiging trabahador po natin ay hindi po katulad sa konteksto nila, mas mahirap po yung konteksto nila. Tama po, sa atin ngayon, kahit nasabihin mayroon kang kasambahay, hindi mo property yan. Hindi mo pag-aari yan. Na yung anumang gusto mong gawin sa kanya, saktan mo siya, pahirapan mo siya, huwag mo siyang pagpahingain, hindi mo pwedeng gawin kasi may batas na para dyan. Tama? At meron na din ng mga katulong o kasama sa bahay, meron na din silang mga privilege or mga rights na dapat ibigay mo sa kanya, yung mga tinatanggap nila, SSS or PhilHealth. Tama po? Hindi po katulad nung panahon ni Pablo, mahirap po ang magtrabaho po sa kanila kapag may sabihin na natin, nagtatrabaho sila para sa ibang tao. Mga kapatid, maaaring pong nararanasan natin sa trabaho po natin, sa anumang ginagawa natin, sa church, sa bahay, sa workplace man po natin, sa anumang ginagawa po natin, okay, maaaring nararanasan po natin yung hindi tayo napapahalagahan, hindi po tayo napapansin, o hindi po tapat or patas yung pagtrato po sa atin. Ipinapaalala din po sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng sulat ni Apostol Pablo na ang tunay po nating pinaglilingkuran ay ang Panginoon at hindi lang ang ating amo dito sa mundong ito. Tama po? Ang nais ko pong i-propose sa atin pong pag-aaral ngayon pong umaga ay ito po, ang paggawa para sa Panginoon. Yan, ang paggawa para sa Panginoon ay ang pagsisikap sa lahat ng bagay nang may katapatan, kahusayan at pusong nagnanais magbigay luwalhati sa Diyos, hindi lang para mapasaya ang tao, okay, kundi dahil siya ang tunay nating Panginoon at tagapaggawad ng gantimpala. Tatlong bagay po ang dapat nating tandaan sa mga katotohanan ng binanggit ko at sa pag-aaral po natin, dun po sa tema natin na work for the Lord. Ang una po, patungkol po sa work, sa pagtatrabaho po natin o anumang ginagawa po natin, anumang trabaho ginagawa po natin, gusto ko pong tandaan po natin na sabi po dyan that every work matters to God. Ang sabi po dun sa verse natin, whatever you do, anuman ang iyong ginagawa. Anuman ang iyong ginagawa. Sa pag-aaral po yung whatever you do, hindi po ito tumutukoy lang para dun sa mga malalaking bagay or malalaking trabaho na ginagawa mo, kundi kahit dun po sa mga simpleng gawain. And again, sabi ko kanina, ang trabaho, yung lahat ng ginagawa natin sa buhay natin, maaring nasa bahay ka, naglalaba ka, namamlansya ka lang, okay, naglilinis ka ng bahay, that's work. Okay? Ano man ang hindi man kasinlaki ng trabaho mo, yung trabaho mo dun sa katulad ng trabaho ng iba, gustong sabihin sa atin ng Panginoon that every work matters to God. Lahat ng ginagawa mo sa buhay, lahat ng pinagbubuhusan mo ng lakas ay mahalaga para sa Panginoon. Kahit simple lang yung ginagawa mo. Okay? Kahit simple lang yung ginagawa natin. Now, yung slave po, again, yung slave o yung bondservant po sa panahon po nila Apostol Pablo sa Romano ay hindi nga po katulad sa atin. Tayo, of course, we're bondservant din tayo, yung mga nagtatrabaho kasi meron tayong amo, meron tayong pinaglilingkuran, tama? Pero hindi po katulad ng sa
panahon nila. Sa atin po, kapag i-contextualize po natin, kapag sinabing bondservant o yung servant, ito po ay tumutukoy sa mga empleyado, mga teachers, halimbawa, yung mga may amo. Tama po? May amo, anumang uri ng trabaho na meron kang pinaglilingkuran. Hindi po tulad sa panahon po natin. So, again, yung slave po sa kanila, wala pong mga rights po yun. Pero sa atin, meron na po. Okay? Na kung ano po yung gawin ng kanilang amo, yun ang susundin po nila. Tayo po, sa mga trabaho na ginagawa po natin or even sa ministry na ginagawa po natin sa church, naghahanap buhay, nag-aaral, lahat po ng ito, lahat ng trabahong ito, anuman po ang ginagawa po natin, anuman ang trabahong meron ka, dapat mo pong tandaan, yan ay mahalaga para po sa Panginoon. At yan ay pinahahalaga ng atin pong Panginoon. At nung panahon po ni Apostol Pablo, na ang kausap niya nga po yung mga alipin, gusto niya pong sabihin sa kanila na anuman, no, wala ka mang rights ngayon, wala ka mang karapatan ngayon, no, that you are servant ngayon, bondservant ka, alipin ka. Gusto niyang sabihin sa kanila, maliit man sa tingin ninyo yung ginagawa ninyo, mahalaga iyan. Kahit sabihin tagapaglinis ka ng bahay, yan ay malaga sa Panginoon. Yan ay ginagawa mo hindi lamang para sa boss mo dito sa mundong ito, kundi sa mas mataas na boss mo doon sa langit. At ganun din po ang gustong sabihin ni Apostol Pablo po sa atin, every works matters to God. Ang sabi nga po sa 1 Corinthians chapter 10, verse 31, sabi diyan, kaya nga kung kayo ay kumakain o umiinom, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat saan? Sa ikaluluwalhati ng ating pong Panginoon. Anuman ang inyong ginagawa, gawin po natin para sa ikaluluwalhati ng atin pong Panginoon. Kaya nga sabi ko, medyo pabiro, kahit yung naglalaba ka lang, ay pwede mong gawin yan para sa Panginoon. Tama po? Sa mga kabataan, yung naguhugas ka ng pinggan, ang karamihan, nagdadabog pa pag naguhugas ng pinggan. Pero alam nyo ba mga kabataan, ang paghuhugas ng pinggan ay pwede mo ding gawin para sa Panginoon? Yung bagay na yon na iniiwasan ng maraming kabataan, maging yung pagliligpit ng higaan, ay pwede mong gawin para sa ikaluluwalhati ng atin pong Panginoon. Yung pagluluto mo ng masarap na pagkain sa iyong asawa ay pwede mong gawin para sa ikaluluwalhati ng atin pong Panginoon. Kaya nga ang tanong ko kanina, ano ba yung ginagawa nyo? Ano ba yung mga ginagawa ninyo sa buhay ninyo? Ang tanong ko, para kanino nyo ba talaga ginagawa ang bagay na iyon? Kaya nga, kung isa kang homemaker, sabi po dyan, kung isa kang homemaker, hindi po totoo na wala kang trabaho. Yung pag-aalaga ng anak, paghahanda ng pagkain, paglilinis ng bahay, lahat ng yan ay banal na gawain kapag ginagawa mo ito ng may pagmamahal at para kay Lord. Amen po. Kung isa kang simpleng empleyado, paulit-ulit minsan ang trabaho, yung paperworks, yung reports, yung meetings, pero kung ginagawa mo ito ng may integridad, hindi ka nandadaya at tapat sa oras, pagsamba din yan sa Panginoon. Amen po? Pagsamba yan sa Panginoon at ang mahalaga dyan, at mahalaga din yan sa Lord, hindi mo man makuha lagi yung promotion, pero sa mata ng Diyos, tapat kang lingkod. Tapat kang lingkod. Kung estudyante ka, hindi ka lang basta nag-aaral, o yung pag-aaral mo ay ginagawa mong preparation para sa tawag ng Diyos sa buhay mo. Kaya sa mga kabataan, huwag nating sayangin, huwag ninyong sayangin ang inyong pag-aaral. Kahit nakaka-stress or maraming modules, exam ang inyong ginagawa, gawin ninyo ito ng buong puso sapagkat mahalaga din yan para sa Panginoon. At kung wala kang trabaho o retired ka na, hindi po ibig sabihin nun wala ka ng silbi. Pwede ka pong maglingkod sa iyong pamilya. Okay, pwede ka pong ikaw yung nagtatrabaho sa pamamagitan ng pananalangin sa iyong pamilya at para sa ibang tao, pagbibigay ng payo sa mas bata sa iyo. Mga kapatid, lahat pong nabanggit ko na gawain ay gawain din po para sa Diyos. At hindi po mawawala ng halaga ang mga bagay po na iyon. Tandaan po natin, kahit gaano kasimple or kaliit ang ginagawa po natin or uri ng trabaho po natin, basta ginagawa mo ito para kay Kristo, ang sabi po, no service for Christ is insignificant.
No, service for Christ is insignificant. So ang bottom line po natin sa point po na ito, ang mundo, sabi po diyan, may ranggo. Mas mataas ang tingin sa CEO kaysa sa kasambahay. Pero sa Diyos, ang mahalaga ay ang puso sa likod ng trabaho. Amen po? Ano po ang mahalaga sa Panginoon? Hindi yung posisyon. Ang mahalaga sa Panginoon, sa pagtatrabaho, yung puso na meron ka. Walang maliit na gawain kumpara ito kay Kristo. Walang maliit na gawain kumpara ito kay Kristo. So kung lahat po ng gawain ay mahalaga, ano po ang susunod nating dapat na tandaan? Ito po ang tanong na dapat po nating tandaan at dapat po nating gawin. Work with all your heart. Dahil ang lahat ng trabaho ay mahalaga para po kay Kristo, binibigyang halaga ni Kristo, ang dapat po nating gawin, work with all your heart. Ano man ang iyong ginagawa, gawin ninyo ito ng buong puso. Ang salitang buong puso po dito ay hindi lang po basta expressions. Ang salitang buong puso dito ay hindi po siya yung ibig sabihin na okay na yan o pwede na. No? Sapagkat ang trabaho po, mga kapatid, ay hindi usapang ranggo, kundi usapang puso. Usapang puso po yan. Sa original Greek po, ang ginamit na word ay exeis, na ang ibig sabihin po ay from the soul o mula sa kaluluwa. Buong lakas, buong loob, buong damdamin, walang tinitira. All in, kumbaga, kung magtrabaho, ginagawa mo yung best mo. Kaya nagtatrabaho ka ng best mo. Kahit nasabihin mo yan ay gawaing bahay lamang, ginagawa mo pa rin yung best mo. Kahit walang kapalit, kahit walang nakakakita, ministry man ito sa church o dun sa trabaho mo, sa labas, sa bahay, o sa anumang ginagawa mo sa buhay mo, dapat po, sabi ay ginagawa natin ng buong puso. Okay? Ginagawa natin ng buong puso. Bakit mahalaga ito? Kasi po mga kapatid, si Lord ay hindi po interesado dun sa mga tira-tira o dun sa mga pwede na yan. Okay? Doon sa pwede na yan. Halimbawa po sa ministry dito sa church. O, di po ba, minsan tinuturuan po tayo ng Pastor Peter na gawin pa yung best po natin. Bakit? Kasi alam natin na si Lord yung pinag-servan natin. Si Lord yung pinaglilingkuran natin. At yung ginagawa natin ay para kay Lord. Kaya hindi po pwede hindi po maaari yung ginagawa. Ay, okay na yan. Diba? Okay na yung ganitong transition o yung ganitong tugtugan. No? Ang mahalaga naman ay puso. Tama naman po, mahalaga yung puso. Pero dapat po, kung nilalagyan mo ng puso yung lahat ng ginagawa mo, and of course, ginagawa mo yung best. Tama po? Ginagawa mo yung lahat ng makakaya mo, yung best mo para sa Panginoon. Whether sa ministry o sa anumang work na meron po tayo, again, ayaw ng Lord ng pwede na attitude sa mga ginagawa natin para po sa Kanya. Now, ang tanong ko po, bakit ayaw ng Lord na gumagawa tayo, ano man yung ginagawa natin, yung word na pwede na attitude? Pwede na yan. Bakit po? Deserve ba ng Lord ng pwede na? Mga kapatid, ang deserve ni Lord yung best natin. Hindi yung pagiging perpekto, pero yung totoong pagsisikap, katapatan at buong sigasig na ginagawa po natin yung trabaho. Yun po ang ibig sabihin ng pagkakaroon ng puso, ng pagbuong pusong ginagawa po natin ang lahat. Mga kapatid, hindi po deserve ng Lord yung tira-tirang oras natin. Hindi po deserve ng Lord na pwede na yan na offering po natin. In Malachi chapter 3, ito po yung ikinagali talaga ng Diyos. Yung sa mga priest, they're not offering. Hindi nila binibigay sa Lord yung offering, yung handog na deserve niya. Okay? Yung deserve niya. Sa Israel, nagdadala ng mga perfect na may mga sa Israel, doon sa kanilang temple, may mga naghahandog ng mga blameless, ng mga walang bahid, walang mga, sabi doon, walang mga diferensya ng mga alay. At meron din nagdadala ng meron diferensya. Okay? So ang ginawa po ng mga priest sa panahon po nila
ang ginawa nila, kasi hindi na rin sila nasusuportahan ng mga Israelita doon sa kanilang pangangailangan kasi full-time sila doon sa church, doon sa temple. Ang ginagawa nila para masupport din yung sarili nila, ibinebenta nila yung mga walang bahid na, yung mga walang dungis na mga hayop. Okay? Ibinebenta nila yon para magkaroon sila ng income, para ma-support yung sarili nila. Ang iniiwan nilang handog sa Diyos, yung mga may pingkaw, yung mga pilay, yung mga may depresya, yung mga may kulang yung mata, kulang yung daliri. Yun ang inhandog nila. Kaya doon nagalit si Lord sa kanila, na yung binigay nila na handog ay hindi deserve ng God. Sabi niya, sige, subukan nyo nga gawin yan sa mga namumuno sa inyo. Halimbawa, subukan nyo nga ibagbigay kayo ng mga pingkaw ng mga may diferensya sa inyong mga mayor, sa inyong pangulo. Magagalit sila? Hindi. Diba? Yun yung punto ng Panginoon. Bakit? Kasi gustong ipakita ng Diyos sa kanila, ako yung Diyos ninyo. Ako yung Ama ninyo. Ako yung Hari ng mga hari. Ako yung makapangyarihan, higit sa lahat. Tapos yung mga may pingkaw, yung mga may diferensya ang ihahandog nyo sa akin. Hindi pwede sa akin yung pwede na yan. Mga kapatid, sa lahat ng ginagawa po natin, whether sa ministry or sa trabaho natin sa labas, dahil ikaw ay Kristiyano at dapat alam mo na ang ginagawa mo ay para sa Panginoon, hindi pwede yung pwede na. Dapat best pa rin yung ginagawa mo kahit walang nakakakita. Kahit hindi na-appreciate ng mga tao, ng mas matataas na tao po sa'yo. Deserve ng Lord yung best natin. To all ministers, dito po sa harap, sa lahat ng tumutugtog, yun po bang ginagawa ninyo ay na masasabi po ninyo, eto na talaga yung best ko para sa Panginoon. Again, hindi pagiging perpekto, pero yung totoong pagsisikap, katapatan at sigasig po natin sa pagtatrabaho. Sapagkat sabi po sa Kawikaan, chapter 22, verse 29, nakikita mo ba ang taong masipag sa kanyang gawain? Siya ay maglilingkod sa mga hari at hindi sa karaniwang tao. Magsisipag ka, magtatrabaho ka ng buong puso, kasi ang ginagawa mo ay hindi sa pangkaraniwang tao, kundi sa isang haring makapangyarihan. Ang sabi dito sa verse, kung masipag ka, hindi ka basta-basta lang. You're set apart. You're called to do something greater. So bakit kailangan ng best effort? Bakit kailangan ng buong puso para sa paglilingkod o sa mga trabaho na ginagawa po natin? Dahil hindi lang para sa tao ang ginagawa natin, kundi para po sa Diyos. Colossians 3:23, ano man ang iyong ginagawa, gawin ninyo ito ng buong puso, na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi po sa tao. Reminder po, mga kapatid, ang boss mo, hindi lang si manager. Ang audience mo, hindi lang yung followers mo. Ang pinaka-kliyente mo, ang hari ng mga hari. Ang hari ng mga hari. Kung nagluluto ka at naglalaba para sa pamilya mo, gawin mo yan ng may pagmamahal. Gawin mo yan ng may buong puso. Kung nagtatrabaho ka sa opisina o anumang trabaho meron ka, ibigay mo yung tapat na effort mo. Kung nag-aaral ka, study as if you're preparing again for God's purpose. Give your best because God is watching. God is watching, and He values faithfulness more than fame. Give your best sa work, sa church, kahit hindi nga po nakikita ng tao, ng boss o ni pastor. Tandaan po natin, nakikita at napapansin ni Lord ang iyong ginagawa at alam niya kung anong klaseng puso meron ka. Huwag po nating isipin
na ang trabaho mo o ang trabaho natin ay wala lang. Na kapag nagtatrabaho ka po ng may malasakit, sipag at tamang puso, parang sinasamba mo na ang Diyos. Kung ikaw naman po ay nanlalamig o tinatamad na sa trabaho, ay, Lunes na bukas. Diba? Lord, extend mo nga yung Sunday, Lord. Huwag muna mag-Lunes, Lord. Kung tinatamad ka na sa trabaho, o kahit pa sa ministeryo mo sa church, baka pwedeng tanungin po natin ang ating mga sarili, yung puso ko ba ay para sa Panginoon pa? Mga kapatid, kamusta po yung puso natin sa pagtatrabaho? Anong damdamin meron tayo? Ay, Lunes na naman. O pag Friday naman, yes, weekend na. Masaya pa po ba tayo sa ginagawa natin sa trabaho? Opo. Siguro maaaring ang ilan po sa inyo feeling boring ng trabaho. Paulit-ulit na lang ang ginagawa. Nakakasawa na. Tinitiis na lang yung wala, kasi wala namang ibang choice. Pero meron kayong choice kung saan ninyo kukuhanin yung satisfaction na hinahanap po ninyo. Kung ang puso po natin ay busog na po sa pagmamahal ni Kristo, ng pagtanggap ni Kristo sa atin, hindi na natin kailangan pong magpakitang tao o pakitang gilas o kuhanin ng approval ng boss natin. Kung ang puso po ninyo ay punong-puno ng biyaya ng Panginoon, ang pagtatrabaho nyo po ay manggagaling po talaga sa puso. Okay. So ano po ang motivations po natin? Paano po ba talaga magiging buong puso yung pagtatrabaho po natin? Okay. Dapat po sigurado tayong punong-puno din tayo ng pagmamahal ng atin pong Panginoong Hesus, na yung satisfaction and contentment natin talaga ay hindi sa trabaho na meron tayo, hindi sa ginagawa natin, kundi sa atin pong Panginoon. Ngayon, alam na po natin na ang bawat gawain ay mahalaga at kailangan itong gawin ng may buong puso. Now, yung panghuling tanong na tinanong ko din kanina, sino ang tunay mong pinaglilingkuran? Sino or kanino ka talaga naglilingkod? Ang third point po natin, work for the Lord, not for men. As working for the Lord, not for human masters. Alam nyo po, madali naman po talagang magpakasipag. Tama po? Madali naman pong magpakasipag. Lalo na yung kung alam mo darating na yung boss mo o nandyan yung boss mo sa paligid. O alam mo na kapag nagpakasipag ka, may promosyong naghihintay sa iyo. Ay po. Meron po akong isang kwento. Yung kwento ko lang po patungkol dito sa, pwede naman talagang, madali lang naman talagang magpakasipag o magpabibo or magpakitanggilas sa trabaho. Dati po, nagtrabaho po ako sa isang international school. Wow, international school. Pero trabaho ko po doon, janitor. Okay po. Nag-janitor. Hindi po ako nag-teach. International school yun Siguro alam ng Pastor Peter kung ano yung international school yun. Pangalan ng isang sikat na tao yun Okay. So, pangalan yun ng asawa ni Shirley. International school. Nagtrabaho po ako doon. Ayan, janitor po ako. Head po ng janitor. Nag-janitor po ako doon. So, yung teacher doon, ay yung pong tagapamahala ay nanay po ng tropa ko. So, nanay din ng kaibigan ko. So, Lunes yon, alam niya dadating yung amo, yung pinaka-may-ari. Ang ginawa ko po doon kasi, naglilinis ng CR. Proud naman po ako doon. Hindi ko naman po kinahihiya na maging janitor. Proud. Doon po ako galing. Doon din po ako hinubog ng Panginoon. Nag-janitor po ako doon. So, una po yon, dahil may CR sa baba, kailangan linisin ko. Nilinis ko na yon. Palinis na, sinabon ko, sinonrox ko na. Lahat ng ginawa ko ay talaga para maging malinis yun. Alam niyang darating yung may-ari. Nung nililinis ko siya, kinuha niya, biglang lumapit sa akin, kinuha niya yung panlinis ko. Tapos kinuha niya yung panglinis ko, kuskus siya ng kuskus. Sabi ko, ma'am, nalinis ko na yan Kuskus siya ng kuskus. Yung pala dadating yung may-ari. So nakita siya. Ang sipag naman. Yeah? Sipag naman. So nung ginawa niya po sa akin, yung kinabukasan po, nag-resign po ako. Tumalis po ako.
Hindi ko po nagustuhan. Sabi ko sa kanya, ma'am, halis na lang po ako. Kaibigan ko po yung anak ninyo, pero ayaw ko po magkaroon tayo ng problema. Pinipilit niya akong mag-stay, pero sabi ko, ma'am, wag na po. Gusto ko po maging maayos pa rin po tayo. So, ang point ko lang po, pwede naman talaga magpakasipag tayo. Lalo na kapag alam mong darating yung boss mo o kapag alam mong merong maganda siyang sasabihin sa iyo or sabihin na natin may promotion. Pero mga kapatid, ang tunay na Kristiyano, masipag talaga yan kahit hindi nakikita ng boss. Kahit walang nakakakita sa kanya o kahit nasabihin natin walang promotion na nakaabang. Kasi alam po niya na ang tunay niyang pinaglilingkuran ay ang Diyos. Hindi siya nagtatrabaho para sa promotion, hindi siya nagtatrabaho para purihin siya ng kanyang amo sa lupa. Ginagawa niya ang nagsisipag siya dahil alam niyang ito ay para sa Panginoon. Doon po sa panahon ni Apostol Pablo, karamihan po sa mga Kristiyano ay mga alipin nga. Na ibig sabihin, wala silang karapatan o hindi sila nire-recognize. Kaya ang mensahe niya para sa kanila, ang trabaho ay mahalaga dahil ang pinaglilingkuran mo, o ang trabaho nila ay mahalaga dahil ang pinaglilingkuran po nila ay si Kristo, kahit na sa ganung kalagayan po sila. Ganon din po ang panawagan ni Pablo para po sa lahat sa atin. Magtrabaho tayo, hindi para sa tao, kundi po para po sa atin pong Panginoon. Ephesians chapter 6, verse 6-7, maglingkod kayo, hindi lamang sa paningin ng tao, kundi kagaya ng mga alipin ni Kristo na ginagawa ang kalooban ng Diyos mula sa puso. Karaniwan po, wala ang puso natin sa trabaho natin. Yung basta-basta lang po magawa natin yung trabaho or kahit sa ministry po natin sa church kasi nakakalimutan po nating madalas kung sino talaga yung boss natin. And sa verse 22, sinabi ni Paul kung paano magagawa ang trabaho with sincerity of heart. Dugtong pa niya. Hindi sa tao ang pagtingin at pagtitiwala mo, kundi sa Diyos. Siya ang pinaglilingkuran natin. And in verse 23, sabi nga, whatever you do, work heartily as for the Lord and not for men. You are serving the Lord Jesus Christ. Ikaw ay alipin ng Panginoong Hesus. Siya ang master mo. Siya ang hari mo na palaging masusunod sa buhay mo. Siya ang may-ari ng buhay mo. Kung siya ang may-ari ng buhay mo, you will do everything in your work for His glory. Para maipakilala siya, para siya ang maging bida, to make more disciples of Jesus Christ sa trabaho mo. Siguro po ayaw natin sa mga boss natin kasi unfair tayo, pangit ang ugali, hindi ka binibigyan ng promotion. Pero sabi po ni Tim Shadik na ganito sa Tagalog, hindi naman bagong trabaho ang kailangan mo, bagong boss ang kailangan mo. You may not need a new job, but you do need Jesus to reorient your values, remind you of what matters in life. Again, para kanino po kayo nagtatrabaho? Para sa sarili, para sa pamilya, o para sa Panginoon? At kung para po sa Panginoon talaga tayo nagtatrabaho, ginagawa po natin ang ating mga trabaho ng tapat at may pagtsatsaga kahit walang nakakakita, kahit walang promotion, kahit hindi maayos ang ating boss. Why? It is not about what you do. It is about who you're doing it for. Tama po. Hindi patungkol sa kung ano yung ginagawa po natin, kundi yung trabaho ay patungkol sa kung kanino mo ito or kung para kanino mo ito ginagawa. At sa lahat po naman ng tapat at ginagawa ang kanilang trabaho o anumang ginagawa nila sa buhay, ginagawa nila sa Panginoon, ito naman ang pangako ng Diyos para sa kanila. Tandaan po natin, kung sigurado ka sa buhay mo at sa sarili mo na ginagawa mong lahat para sa Panginoon,
Hindi po mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng iyong pagpapagal. Hindi po mawawalan ng kabuluhan ang ginagawa mo. Ang sabi po sa unang Korinto 15:58, kaya nga mga minamahal kong kapatid, magpakatatag kayo at huwag matinag. Lagi ninyong pag-ibayuhin ang inyong paglilingkod sa Panginoon sapagkat alam ninyong hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Bakit hindi po mawawalan ng kabuluhan ang lahat ng ginagawa mo para sa Panginoon? Sa church, sa bahay, sa trabaho, sa community. Sapagkat sabi po dito, ikaw ay tatanggap ng mana. Ang sabi po doon sa verse natin, sapagkat alam ninyong tatanggap kayo ng mana, sa atin pong sa Colossus 3, sapagkat tatanggap kayo, alam ninyong tatanggap kayo ng mana mula sa Panginoon bilang gantimpala. Bilang gantimpala, si Kristo na Panginoon ang pinaglilingkuran ninyo. Mga kapatid, sa lahat ng tapat na naglilingkod o nagtatrabaho, para sa Panginoon, mayroon kang mana sa iyong ginagawa. Mayroon kang manang manggagaling po sa Diyos. Oo, maaaring naglilingkod ka sa iyong boss dito sa lupa. Okay? O maaaring walang nakaka-appreciate sa ginagawa mo sa bahay. O wala ka ding reward na ikaw na asawa na nagtatrabaho, o ikaw na asawa na naglalaban, nagsasaing, naglilinis ng bahay, pero wala kang reward na nakukuha sa iyong asawa. Pero dahil ikaw ay Kristiyano, si Kristo ang tunay mong pinaglilingkuran, mayroon kang mana o reward na tatanggapin mula sa langit. Yun ang pangako ng Diyos para sa atin. Ang sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 3-4, sa kanyang dakilang awa, tayo ipinanganak na muli sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo mula sa mga patay, tungo sa isang pamana na hindi nasisira, hindi nadudungisan at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa iyo. Parang ganito po yung sinasabi ng Diyos sa atin sa mga talatang ito. Aking mahal, may gantimpala para sa iyo. Maaari kang mahirapan dito sa lupa, pero hindi dito nagtatapos ang lahat. Darating ang araw na makakasama mo ako sa aking kaluwalhatian at makakabahagi ka sa lahat ng mayroon ako. Ikaw ay kapwa tagapagmana kasama ko, ang anak ng buhay na Diyos. Ang hiling ko lang ay magtiwala ka sa akin ngayon. Sumunod ka sa akin. Aakayin kita patungo sa paraiso at ipapakita ko sa iyo na ang lahat ng iyong pagpapagal ay hindi nasayang. Sa huli, ang lahat ng ating ginagawa ay may saysay at talaga kapag ito ay para po sa Panginoon. Hindi man natin agad makita ang gantimpala sa mundong ito, tiyak ang Panginoon ay may inihandang mana para po sa iyo. Again, ulitin ko po yung bahagi po na ito. Hindi man natin agad makita yung pangako ng gantimpala sa mundong ito, tiyak po ang Panginoon ay may inihandang mana at kaluwalhatian para po sa iyo. Sino po sa inyo dito ngayon ang nais ng maranasan yung mana ng Panginoon na tatanggapin niya doon sa langit? Sino po? Ayaw nung iba kasi alam nyo, yung pagtanggap ng mana na yun, pag wala natin dito nandun na sa langit Di po ba? Dapat yun yung kinakasabikan po natin Yung tanggapin yung mana na galing po sa Panginoon, yung mana na hindi po nasisira, yung mana na hindi mananakaw, yung mana na walang kasing halaga sapagkat ito ay heavenly reward galing sa Panginoon. Kaya't magtiwala, magsumikap, at maglingkod ng tapat. Ang bawat pagod at sakripisyo po natin ay may walang hanggang gantimpala po mula sa Diyos.
Ang sabi po sa Galatians chapter 6 verse 9, kung napapagod ka na po sa mga ginagawa mo sa buhay mo, sa trabaho mo, ang sabi po diyan at paalala ng salita ng Panginoon, let us not grow weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Kung ang ginagawa mo o ang trabaho mo, feeling mo hindi nakikita, feeling mo unrewarded, tandaan mo, God's reward is eternal. So stay faithful. Nakikita niya po ang lahat ng ginagawa mo. Nakikita niya po ang lahat ng pagsusumikap mo at pagsunod mo sa Kanya. Every work matters to God. Do it heartily. Give your best. At gawin mo ang lahat para po sa ating Panginoon. So ang bottom line po natin sa ating pag-aaral ngayong umaga, sabi po dyan, whatever you do, do it with excellence and integrity, not to impress people, but to honor God, because your true boss is Jesus, and your real reward comes from Him. Amen po? Kapag para po sa tao tayo nagtatrabaho, sabi po dyan, papuri ang hanap natin. Pero kapag para sa Panginoon, ang nais natin ay mapalugod siya at iyon ay may walang hanggang halaga. Pwede bang paki-flash yan? Gawin nating pagsamba ang bawat gawain, malaki man o maliit, dahil kapag para sa Diyos, wala pong nasasayang. Next. Ang trabaho mo ang nagbibigay ng sahod, pero ang Diyos ang nagbibigay ng tunay na kabuluhan sa iyong ginagawa. Kung si Jesus ang Panginoon ng buhay mo, dapat siya rin ang Panginoon ng iyong trabaho. Ipakita sa gawa ang iyong pananampalataya. And last, anuman ang posisyon mo, saan ka man naroroon, maglingkod na parang si Jesus ang iyong boss dahil siya nga. Panghuli, nagkakaroon ng saysayang trabaho, hindi dahil sa taas ng iyong posisyon, kundi dahil sa kung sino ang pinaglilingkuran mo. Mga kapatid, ang hamon po sa atin, sa lahat ng ginagawa natin, anuman ang ginagawa natin, gawin natin para sa ikaluluwalhati ng atin pong Panginoon. Amen po. Manalangin po tayong saglit. Aming Panginoon, salamat po sa paalala ng iyong mga salita. Hindi lang naman po kasi kami, Panginoon, mga tao na nasa church lang palagi. May ginagawa din po kaming iba. Sa bahay, sa community, sa hanap buhay, sa trabaho namin po, Panginoon. Marami po kaming ginagawa sa aming buhay po, Panginoon. Yung iba nag-aaral, yung iba mga simpleng nanay, mga simpleng tatay, yung iba wala pong trabaho, yung iba po retired na po, Panginoon. Ibig sabihin po, Panginoon, walang pagkakataon sa aming buhay na hindi kami gumagawa. Kaya tulungan niyo po kami, aming Diyos, na gawin po namin ang lahat para sa iyo. Na makita po namin, Lord, na anuman ang ginagawa namin, kahit gaano ito kasimple o kaliit, mahalaga ito para sa iyo. At gawin namin ito ng buong puso, gawin namin ito para po sa iyo. Panginoon, nawa po ang iyong mga anak dito sa RM Area E, yung satisfaction ay sa inyo po nila matagpuan. Yung kaligayahan po, Panginoon, sa lahat ng kanilang ginagawa ay sa inyo po nila maranasan, amin pong Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa pagtuturo niyo po sa amin ngayong umaga, na lahat ng amin pong gagawin ay pwede naman pala namin gawin para sa ikaluluwalhati mo. Sa iyo po ang papuri at pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Amen.